everyone. So I just talked to my parents a while ago. So as expected, I was stressed out. Charot. Kasi, diba, my mom doesn't have a job as of now. She's still unemployed. And my brother didn't pass the Navy exam. And I'm here, still a nursing student, and still doubting my ability. I don't know if I get past the board exam because sa lahat ng mga sinasabi ng mga tao na it's so hard, iniisip ko, paano pa kaya ako na hindi naman matalino? Mapapasa ko kaya yun? And dahil doon, parents always say, well, lalo na si Papa, lagi niyang nasabi na magtrabaho. Well, I tried, diba? I applied sa ano siya, PPO? Hindi, medical assistant. Pero, nag-conflict siya sa schedule ko, tapos kailangan pumunta doon sa site, tapos kailangan ano siya, Monday to Friday, tapos may rin siyang night shift, tapos yung time 9 a.m. to 10 p.m. so hindi pwede kasi may pasok ako, and I also lied doon, diba? Lied na hindi ako nag-aaral. Nakatanggap ako ng email ng final interview. Pag na-final interview ko na, mag-training, tapos makapagtrabaho ka na. Tapos tinanggap nila, alam mo ba, 15 to 20k, 1,000 ang sahod monthly. Yun yung range. Kasi, diba, tatanungin ka kung anong expected salary mo. And ayun, kala ko mataas yun. Sabi ko sana sinabi ko pala 10 to 15, ganun. Pero 15 to 20k kaya nila. Mababa na nga yun. Pero para sa starter, no. Pero dahil conflict, hindi ako nakapagtrabaho. Kung saan pwede yung Sabado, Linggo, tapos pwedeng online lang. Kailangan pa kasi pumunta dun sa site. Well, dito lang yun sa San Fernando. Pero, hindi nga pwede sa schedule. Ang gusto ko nang tulungan yung pamilya ko. Maging panganay, ang hirap maging mahirap. Well, hindi naman natin kasalanan na nabuhay tayo ng mahirap. Kasalanan natin if nabuhay ka ng mahirap tapos mamamatay ka ng mahirap. It all means na you didn't do anything para mabago yung status mo sa buhay, diba? So keep on trying. Hindi ko naman gusto ng maraming pera. Gusto ko lang na makaprovide sa pamilya ko yung enough na mabibili ko yung want ko, komportableng buhay, hindi ko na kailangan tingnan yung price tag ng item na bibilihin ko kasi may pera ako, alam mo yun. Pero yung process papunta dun sobrang hirap, kailangan lang magtiis. Yung process dyan, tingnan mo ngayon, dami ko pang problema. Gusto ko maging USRN. Gusto ko rin maging UK. Gusto ko sa UK. Kasi mas unti yung crime rate. Natatakot talaga ako sa mga Amerikano ngayon. Kasi diba, nahilig ako sa mga crime documentaries. Na mga American eh. Natatakot na ako sa kanila. Kasi pag nakakita ako, pagkamukha nila yung killer, feeling ko killer na din sila. Ayun lang. Gugutom na ako. Hindi pa ako kumain. Kagabi, hindi ako naghapunan. Ngayon, hindi ako nag-almusal. Hindi rin ako nagtanghalian. Kasi, wala na akong pera. Yung inipon kong 1K, mababawasan ko pa.
bibili ako sa Sindela ng siomai and sisig. Nagkikrave talaga ako ng pagkain. Sobrang gutom na ako. Nangangalambot na ako. Pero nagtitipid ako. Wala na. Madami ang pera pala. So, nang magtrabaho, napipressure na ako rin, Papa. Kasi syempre napapagod na din, no? Papagod na din sila. And kasi lagpas na akong 18. Dapat nga, 'di ba? Yung mga American, lagpas ng pag 18 ka na, alis ka na sa bahay. Ako, ilang taon na ako. Umaasa pa rin ako sa parents ko. Sana mayaman kami, no? Hindi ko na problemahin yan. Yung tuition. Tapos makakain ako ng madaming gusto kong pagkain, no? Pero dahil hindi naman kami mayaman, kailangan ako magtipid. And kailangan ako mag-aral ng mabuti. Para if ever gusto kong magkaanak in the future, hindi sila maghihirap. Not to the point na is-spoiled naman. Pero yung komportable na buhay rin. Pero tapos alam din nila yung pag-manage ng pera. Hindi ko katulad na sobrang gastos. Ayun lang. Papakita ko lang yun. Isusulat kasi ako. Habang nanonood ng YouTube videos. So, ayun. Bye-bye. Babush.